Bingo! Alright mga kababayan, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sarsa, Boy Sardinas. Naku mga kababayan, napakaganda ng pag-uusapan natin. Kaya kung nandito ka na sa harapan ng cellphone na to at nanonood ka na sa akin, wag na wag kang aalis. Ngayon mga kababayan, ang unang pag-uusapan natin, si Tatay Digong uuwi na nga ba ng Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan. Huwag kang aalis, baka sabihin mo fake news na naman. Ang pangalawang ating pag-uusapan mga kababayan, itong si BP Sara ay may napipintong warrant of arrest na galing sa ICC. My goodness! Pangatlong pag-uusapan natin, last for the road, no? Si Manang Dilima, mga babayan, no? May ilalabas na naman daw iskandal na galing sa kanyang bagong driver. My goodness! So ayan ang pag-uusapan natin mga babayan, ha. Kaya kung gusto mong malaman itong mga issue na to, ay huwag kang aalis. At syempre, dapat i-like mo tong video na to. Huwag ka muna magko-comment hanggat hindi mo pa napapanood to. Sasabihin na naman to mga trolls, fake news na naman. Abay, syempre, tayo nagre-reaction lamang. Okay. So, shoutout sa mga kumarin ko dyan. Magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga, magandang madaling araw. Kung kailan nyo napapanood to, shoutout sa mga kumarin ko dyan na mga mapupula, ang mga lips at mga apakaganda. Nako, walang sinabi, no? Sa mga magaganda kong mga subscribers, nako. Walang sinabi tong si Auntie Claire saka si Risa Hontiveros, walang sinabi yung mga yan, na kuyukot lang kayo ng mga subscribers ni Boy. Ay, panis. So, ganito mga bayan, simulan natin tong ating vlog, simulan natin tong video natin, reaction video. So, simulan natin. Ready ka na ba? Nakalike ka na, Marbs? Okay, itong una natin pag-uusapan mga babayan. Mga babayan, ito may lumabas na balita. Mamaya papanood ko po sa inyo. Kayo na mag-analyze kung ito po ay fake news o hindi. Kasi galing po itong video na to sa isang malaking subscribers. Okay, yan yung mga nire-reactionan natin. Tayo, binabalita ko lang sa inyo na kung totoo man ito ay maganda. Dahil si Tatay Digong ay uuwi na. Kung talagang totoo na itong Korte Suprema ay talagang tinapos na ang usapan sa ICC. Kasi naman mga babayan, itong si Tatay Digong, kahit balik-balik ta rin mo naman kasi, anak ng tipaklong, mga demonyong kawatan naman to, matanda na yung tao, hindi pa mapatawad. Tapos ngayon, di ba, bagong ombudsman, si Boying Remulla. Congratulations sa'yo, Boying Remulla, ha? Malupit ka talaga. Napakabilis talaga ng pag-amin, no, kung bakit itong si Remulla ay bagong ombudsman. Nung pala si BP Sara ang kanyang misyon. Ang galing talaga. Ibang klase talaga ngayon mga babayan, no? Basta anuhin mo, siguraduhin mo mapapakulong mo si BP Sara. Tapos sunod mo na si BBM. Tapos pero hindi ko alam kung gaano katanga rin 'tong mga 'to, no? Dapat ang unahin mo yung bilyon trilyon na mga pondo, Boying. Wait lang mga babayan, unahin ko muna to bago na pag-usapan ni Tatay Digong. Kasi bagong issue to kung hindi ba naman mga engot to mga to, no? Dapat ikaw, Boying Remulla, unahin mo muna ang imbestigahan yung mga flood control kasi mas maraming tao ang apektado sa flood control na yan. Hindi ba? Saka bilyon trilyon yan. Yung hihahabulin mo kay BP Sara, 125 million lang kung hindi ka ba naman tanga. Ang bobo talaga itong mga to no? Talagang haltado talaga to Talagang gusto na talagang pabagsakin si BP Sara. Alam na namin yung mga strategy nyo Kasi 2 taon na lang mahigit, papalitan na yung boss mo. Okay? At nagdedelikado na kayo. Kailangan si BP Sara, mapadala nyo na rin sa dahig. Walang yung ICC na yan. Walang sariling pulis, walang soldalo, walang tiga huli. Alam na namin kasi na-vlog na namin yan, no? Ito palang ICC, kung hindi tutulungan ng isang bansa na maipakulong yung isang tao, hindi naman pala mahuhuli kasi wala naman silang sariling pulis Private pala yan tapos bayaran pa sila ng mga bansa, ng mga kaanib sa ICC. My goodness. Kung hindi ba naman tanga ang mga gumawa ng nagbuo ng ICC, nagbuo na nga kayo ng ICC, hindi pa marunong mag-English ang mga salita. Bruko sapa sa nak ng tipaklong na ICC na hindi marunong mag-English, kailangan pa magbayad ng translator. Kung hindi ba naman mga engot to mga to, no? Sige, balik tayo sa usapan natin. Congratulations sa'yo, Boying Remulla. Kailangan galingan mo, ipakulong mo ang aming Vice President.
Oh, kasi kailangan bago matapos ang 2028, mapakulong mo na si BP. Kundi, yari kang boy negro ka. Yari talaga kayo lahat. Okay, balik tayo dito mga babayan sa ating unang balita. Itong Korte Suprema tinapos ng usapan sa ICC. At kung totoo ba talaga na si Tatay Digong ay mapapauwi na, sana, totoo itong balita na to, pinabalita ko lang sa inyo itong mga nire-reaction na natin. Ipalabas mo muna yan, boy. Ang daldal mo. Panoorin nyo ito mga babayan. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SC's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision, unquote. Kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. O yun, napanood nyo mga babayan na, kayo na mag-analyze dyan sa video napanood nyo na yan. Di ba? Matagal nang usapin yan. Malay nyo, totoo yan. Binalita ko lang po sa inyo. Kasi mas maganda, nauna tayo sa mga balita. At para maalam din natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob at sa labas sa sa paglakad ng kaso ni Tatay Digong, kung meron ba talagang lumalakad na para si Tatay Digong ay mapauwi na ng Pilipinas. Kasi alam nga naman mga kababayan na si Tatay Digong doon bawian ng buhay sa ICC, di ba? Pero itong mga demonyo, mga kawatan na mga drug addictos, no, yung mga galit kay Tatay Digong, ay tuwan-tuwa na si Tatay Digong ay magurgur na doon, no? Yung iuwi na lang dito na wala ng buhay. Tuwan-tuwa sila, no? Hindi nila alam, marami pa rin Duterte. Kailangan ipakulong nyo lahat ng Duterte. Para kayo maging kayo dito, maging kayo, mamuyad-nyad na naman kayong mga drug addictos, binidictos kayo, di ba? Ngayon, marami na naman, mga agaw motor, mga bentahan na naman, ang dami na naman payat. Sabihin ng mga tanso, ikaw nga boy sardinas, payat, gusto mo mag-ano tayo gusto nyo suntukan, o gusto nyo drug test.
Oh, eh, kitang-kita mo naman talaga pagka yung isang Benedictus Addictus yung mga ngiwi, gano'n, no? Oh, gano'n. Sino ba yung ngiwi? Oh, di ba? Nako po, Diyos ko. Oh, di ba? So, kayo na mga babayan, mga kumare ko, kayo na mag-analyze dyan sa napanood yung video. Okay? Kung ipapanalangin natin na yan ay talagang umuusad, tulungan natin sa Tatay Digong na ipanalangin natin na makauwi pa rin siya ng buhay. Kasi maganda pa rin mga babayan na si Tatay Digong po ay makauwi ng buhay dito sa Pilipinas. So yan, ipinapakusap ko po sa inyo, sama-sama natin ipanalangin na yung napanood yung video na yan ay may katotohanan at yan ang magpapauwi kay Tatay Digong. Okay, sa pangalawa na tayo, pangalawang issue natin mga babayan. Okay, eto na ngayon. Dahil ito nga sa pag-upo nga ni Boying Remulla bilang ombudsman ay napipintong at napapalapit na ang mas kapapanabik. Ba't mga kapapanabik naman, boy? Oh, mas kapapabilis ng paghuli kay BP Sara papuntang Dahig, ICC para maisama na doon kay Tatay Digong. Grabe talagang panggigipit talaga. So sana, ewan ko, no, sana yung mga bumoto kay BP Sara na 32 million, no, at yung mga sundalo, mga pulis na nagmamahal kay Tatay Digong na nagbigay ng taas ng sweldo nyo, huwag nyo sanang hayaan si BP Sara na isa pa rin na madala sa ICC. Kayo na, yung mga generals dyan na mga nagsasabi na susuporta sila, tingnan natin kung hanggang saan talaga ang tapang ng mga to. Kung papayagan pa rin ba talaga nila na itong si BP Sara, mga babayan, ay mapadala din sa Dahig. Grabe. Hindi ko alam kung ano na to. Revolution na siguro to mangyayari dyan mga babayan. Kaya itong mga balitang ito mga babayan na binabalita na mga live stream media, ito yung ating nire-reactionan. So kung ito man po ay magiging totoo ay marami talaga na po talaga magagalit. Biruin mo ba naman mag-ama? Pinadala mo na sa Dahig. Kung hindi pa namang demonyo mga kawatan to mga to. Samantalang ang mag-ama na to, no, ang nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos, oh, 'di ba? Walang utang na loob, my goodness talaga, no? Nakakalungkot ang nangyayari talaga. Oh. At ay kahit anong baliktarin yung mga babayan ay talagang walang utang na loob talaga tong si Bongbong Marcos. At ito, mga kumare nabalita na po ito. Wala hong magagawa ang ICC kung hindi po pinayagan ng Pangulo na ipadala si Tatay Digong doon. Kasi po ang ICC wala pong kakayanan na manghuli at magpadala sa ICC para kanilang i-hearing. Diyos ko. Kita nyo yung mga ibang bansa na mga Israel, Russia, 'di ba? Hindi nila makuha yung mga presidente doon na mayroong warrant of arrest kasi hindi sila binebenta ng kanilang bansa. 'Di ba? Subukan yung kunin yan pati pagpaulan kayo ng missile. Kaso mga babayan, itong Pilipinas lang po ang kakaiba sa buong universe, sa buong mundo na ang sariling kababayan ang pinapadala sa Dahig para litisin. Samantalang meron naman tayo ditong mga attorney at mga judge na talaga naman pwede duminig ng kaso ni Tatay Digong, di ba? Mas gusto nila doon kasi si Tatay Digong kung nung election noon nandito yan, walang mananalong mga kawatan. Oh, di ba? Napakalupit, grabe. Kakaiba talaga ngayong taon na to, no? Ewan ko ano mangyayari, no? Dapat kung lilindol man ang the big one, no? Tamaan yung mga bahay ng mga demonyong kawatan. 'Di ba? Doon lang lumindol sa bahay nila. At kung meron sila mga sinasakyan ng mga eroplano bumagsak na lang pero walang madamay ng mga tao, yun sa kanila lang kasi mga private naman sila na eroplano, no? 'Di ba mga babayan? Ito, panoorin niyo tong video na to mga babayan Ito yung balita. Si Amy Marcos medyo pumapalag-palag pa. Panoorin niyo. Ay napipinto umanong planong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinulalas ng isa pong mambabatas at presidential sister. Isinasangkot kasi si Vice President Sara Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano ang koneksyon na nakikita nitong mambabatas na ito?
Alex, tuloy nga raw ang paninira sa pamilya Duterte kung saan ang susunod ng target ay si Vice President Sara Duterte. Yan daw ay nakapaloob sa tinawag na Oplan Horus kung saan bahagi ng gagawing plano yung pagpapa-impeach laban sa Vice Presidente. Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Basing on the Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong Crime Against Humanity na isinampa laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na target ng susunod na arrest order ang Vice Presidente. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Pero nang tanungin kung sino ang kanyang source at kailan posibleng ilabas ang warrant of arrest, sabi ng mambabatas. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Pero kahit chismis, sinabi ni Marcos na hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa madayuhan matapos arestuhin. Nanindigan ng senador na politically motivated ang pagpapaaresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ang International Criminal Court laban sa sinumang inaakusahan sa Pilipinas. Bahagi raw kasi ito ng tinawag niyang Oplan Horus, isang mid-election action final campaign, sprint action plan na binuo ng umanay mga kaalyado ng administrasyon sa naka-CMD para pabalsakin umano ang pamilya Duterte. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Pero iginit ni Senador Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon sa findings ng kanyang kapatid na si Senator Amy sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nauna rito kinumpirma ni VP Sara na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakumpirma niya raw ito nang dalawin niya ang kanyang ama sa dahig. Nang una siyang bumisita, pinapayagan pa raw siya pero nagkaroon ng restrictions at lahat ng kanilang pag-uusap ay nire-record ng ICC. Inulit naman ng mababatas ang rekomendasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na paimbestigahan sa Ombudsman ang anyay iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo. Partikular niyang pinaimbestigahan ang umanay paglabag sa batas ng mga opisyal ng gobyerno na nagpaaresto sa dating Pangulo. Kabilang na dyan sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary Juanito Victor, John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre, at Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. May mangyayari daw na protest vote sa eleksyon sa Mayo. Ayon sa senador sa kanyang pag-iikot sa buong bansa, ay nagalit ang mga kapwa Pilipino sa ginawang pang-aapi umano sa dating Pangulo. Hindi raw kasi ugali ng mga Pilipino na mang-api, lalo na sa mga may sakit at nakatatanda. Pero aminado si Marcos na hindi siya sigurado kung makikinabang siya dito dahil kabilang siya sa pamilya Marcos. Sa kabila niyan, wala raw siyang balak na palitan ang kanyang apelido, Alex. Okay, Mayan, kung maririnig mo ako, may katanungan ako ha. Narinig ba ako ni Mayan? Thumbs up. Ayun, Alex. ayun, narinig ako. Okay, Mayan, may tinanong yata kanina kay Senadora Amy
patungkol sa relasyon nila ni Pangulong Marcos Jr., kanyang kapatid. Anong tugon dito ng senadora? Alex, ang sabi niya, ang sagot niya dyan, matagal na silang hindi nagkakausap ng Pangulo dahil patuloy daw na hinaharang yung kanilang komunikasyon. Pero sa kabila niyan, Alex, ay handa pa rin naman siyang makipag-usap at naawa daw siya sa kondisyon ngayon ng dating Pangulo. Ayun. Ayun, napanood nyo mga kumare, mga kumpare, mga subscribers, no? Napanood nyo. Kayo na mag-analyze din dyan mga kabayan, no? Nakakalungkot at ay kung talaga mangyayari yan, malamang hindi papayag ang milyon-milyon na tao. Subukan nyo, itry nyo na lang. Itry nyo. Itry nyo, patry nyo kay Trillanes, no? Itry nyo kasi kung si BP Sara, kunyari, galing ng Davao, tapos pagbaba ng eroplano, nandyan na kaagad yung mga pulis na dadampot kay BP Sara at dadali na naman sa dahig. Subukan nyo ulit. Subukan nyo na lang ulit ngayon yung galit ng mga taong bayan. Subukan natin. Subukan natin itong si Boying Remulla, kung gano'ng ka talaga katapang, no? At si BP Sara, di ipakulong nyo, kasuhan nyo, subukan natin kung hanggang saan talaga yung mga kayabangan nyo. Di ba? So yan mga babayan, kayo na mag-analyze dyan. Sana panood nyo pong balita. So sana hanggang ngayon nandito ka pa. At kung hindi ka pa naka-like, Marge, i-like mo naman tong video natin na wala na nga akong boses tapos hindi mo pala like. At kung hindi ka pa naka-subscribe, nood ka ng nood, wala ka naman subscribe dyan. O, diba? Tapos ini-escape mo pa yung ads. Boom! O, diba? O. Ano ang masasabi nyo dyan sa balita na yan, mga kumare ko? Ano masasabi nyo dyan? Anong magiging komento nyo pag si BP Sara ay dinampot na rin, pinakuha na rin ng ICC kasi wala naman silang sariling pulis Dadamputin na ng mga pulis dito. Kukunin na rin ng mga pulis ng Pilipinas at isasakay na naman sa eroplanong private at dadalhin doon si BP Sara kasabay ni Senator Bongo at si Senator Bato. Paktay na, ubos. Ubos na ang mga DDS. Di ba? Tatluhin nyo na, Boying Remulla. Ang mahal-mahal ng eroplano, ang mahal-mahal ng gasolina ng eroplano, mamaya unahin mo pa si BP. Susunod mo pa si Bongo. Susunod mo pa si Bato. Isang sakayan na lang para tipid sa gasolina. Tapos yung bayad sa piloto, magastos kayo masyado Hindi nyo naman pera. Pera naman ng Pilipinas yan. Masyado kayo magastos. Tang ina nyo Di ba? Okay na. Okay na yan. Magkomento ka dyan sa video na yan mga kumare Muna tayo sa pangatlo. Eto na ang mas malupit mga kababayan. Nandiyan ka ba Kumarge? Nandiyan ka ba Panoorin mo to. Yung si kumare nyo na si Dilima mga babayan, meron na naman hong issue. Ako nagre-reaction lang, manonood lang tayo ng issue Oo. Kung ito may totoo, edi palakpakan. Ito daw si Manang Dilima mga babayan, ay daig pa po ang mamasang ba yung tawag ni Coach Oli? O yung matrona. Naku po, may pagkamalibog pa pala itong matandang to. Si Junel. Siya na kayo, may supon na ako Junel. Oy mga kababayan, hintayin daw natin kasi may kumakalat na balita. Hintayin nyo, papanood ko sa inyo ito daw si Manang Dilima ay meron daw tayong hihintayin na skandal, no? Parang picture lang yata, no? Parang naglololipop. Ay, paktay na. Yeah. Ito talaga si Manang Dilima, puro banat ng banat kay kay BP Sara pero may pagkamalibog din pala tong matandang to Tirador ng mga driver mga babayan. My goodness. Tirador pala ng mga nung tawag dito ng driver itong si Dilima. Umano pero totoo yan kasi dati yan ang naging issue, 'di ba? Meron pang scandal talaga yan, di ba? Binura na nga lang yung video kasi nakakalat pa. Kaso yung mga tatay, yung mga nakakapanood, ayaw nang panoorin, ayaw nang buksan yung video kasi nandidiri. Nandidiri sa video na yon. Kaso may asim pa raw si Dilima. Kaya tirador pa rin daw ho siya ng driver. Oo.
At ay mukhang mahilig pa rin daw ho. Si Lopez mamaya papakita ko sa inyo yung Lopez daw mukhang tirador to ng mga skandal ni De Lima. Hihintayin ho natin yung picture or video na yan. Ha? Yan sinasabi nila yan. Ako kinukwento ko lang po sa inyo, nagmamarites lang po tayo. About dito kay Maring De Lima na may asim pa na tirador umano ng driver. Kadiri. Oy, shoutout sa mga mga sir. Meron ba kayong skandal ni De Lima? Pinapanood niyo pa ba 'yon? Ayaw niyo nang i-open. Nakakadiri. Parang ayaw niyo nang kumain, no? Pag ipinanood niyo, parang ayaw niyo nang kumain ano? Ilang yan. Oy, shoutout sa mga kumare ko diyan. Oh, ha? Ano masasabi niyo kay Maring De Lima? May pagkaudtog pa no? May asim pa, matronang matronang malibog. Ito, panoorin nyo ito mga kababayan ha, panoorin nyo. Boy, panood mo sa kanila, babalik ako kayo ha. Uy Maria, baka hindi ka pa nakalike dyan ha. Nanginamalat na ako, hindi ka pa nakalike. Panoorin nyo muna to. Talo mo pa ang matrona. Ang sakit, no? Na Mark Lopez, ang sakit no. Talo mo pa ang matrona na hindi napagbigyan ng driver ng beer. Ay, meron ka pinapaano. Ano ba talaga yan, driver? Kasi hindi ko alam yung kwento Basta may nakikita ako, Junel. Tapos may driver. Ay, sabi, talo mo pa ang matrona na hindi napagbigyan ng driver. Dahil inuna ihatid si Sir kesa sa pagsundot sa iyo. Hoy, Laila, ano ba yung driver na yan? Kasi may nababalitaan ako. Meron pa raw lalabas na bagong picture about dyan sa driver. Ano ba yung driver? Wala ka na bang driver ngayon? At meron ka mga aplikante kaya may nagsasabit ng picture? Kasi meron daw lalabas na mga pictures ng driver. Itanong ko lang, Laila De Lima. Ha? Ano ba yung issue mo dyan sa driver na yan? Bakit parang sinasabi dito ni Mark Lopez pagsundot sa iyo? Nasundot ka ba ng driver? Ay nagtatanong lang kasi parang may laman Alam mo naman to, matalino to si Mark Lopez, may laman ng nito. Wala akong alam dyan sa driver. Yung naririnig ko na Junel. Yung tinatawag doon na Junel. Hoy, driver killer ka ha? Hindi, nagtatanong lang ha, hindi ko alam yan. Basta pinagdudugtong-dugtong ko lang, driver, tapos Junel, tapos may pagsundot pa ngayon. Tapos matrona pa. Talo mo pa ang matrona na hindi napagbigyan. Uy, ganyan ba mga matrona pagka hindi napagbigyan? Nagiging brati, nagsisisigaw, pumuputak-putak. Gumaganong-ganon, puputak-putak. Parang puwet, di ba? Pag natatay. Sorry po sa mga kumakain na ko. Pero yun daw. Tapos may lalabas pa raw na picture ng driver. Hindi ko nga alam kung, yun nga sabi ko sa inyo, kung naghahanap ka ng driver, may aplikante. Ano ba sa tingin ninyo? Itong picture na ito. At saka ano bang katangian kung sakali ang gustong papasang driver kay Laila De Lima? Nagtatanong lang po tayo, Laila De Lima. Baka malay mo, gusto mo ako maging driver? Ay, nako. Pero ew, no, ayaw, okay. Boom! Ayan mga kumare, napanood nyo na Nako, meron tayong aabangan na scandal video or scandal picture kay De Lima. At hihintayin namin yan boss. Boss Oli, hintayin natin yan yung napipintong panibagong part 2 na skandal ni Manang De Lima. Kaso hindi naman siya parang ayaw din panoorin ng mga taong bayan o ayaw man din tingnan no. Nandidiri yung mga tao, nandidiri kami. Pero tingnan lang natin, konting silay lang. Tatandaan ko tuloy yung video ni De Lima na yun, no? Kadiri ang putang inang yan. Si Coach Oli, no? Ang galing din mga asal ni Coach Oli, no? O, shout out kay Boss Lopez, Hintayin namin yung mo, yung sabi mong papakita mo na na scandal na De Lima. O, hintayin natin yan, mga sir, no? At ay mukhang maganda-ganda yung katawan natin ni Manang De Lima ngayon. Baka maganda-ganda rin yan sa panibagong video. Sakit ng tiyan ko mga babayan. My goodness. Anong masasabi nyo mga babayan dito sa huli ng video natin napanood? Ano masasabi nyo kay Coach Oli?
Konsyole, gusto mo maging driver ni Dilima? Babanatan ka niyan. Tirador ng driver yan. Naku po, Diyos ko, nakakadiri, nakakakilabot. Naku naman, Diyos ko naman, Dilima. Ba't ka ba ganyan? Sige lang ang balat mo kay BP. Paano pumunta ka ng Cebu, magbigay ka ng bigas? Di ba? Hindi yung ganyan na puro kabanat, ayan tuloy. Inaabangan namin ang iskandal mo. So, ganito mga babayan. Tama na yan ng ating vlog ha. At sana umabot ka rito sa dulo ng ating video. I-pray natin si Tatay Digong na makauwi na rin talaga. Hindi to kasi biro mga babayan. Kada minuto, kada oras, tumatakbo sa buhay ng Tatay Digong na dapat ay may isang biglaang himala na si Tatay Digong ay makauwi na. At si BP Sara, mga babayan, yung sa pangalawa ng ating issue, ng ating vlog, ay sana kung si BP Sara man ay kukunin talaga at magkakaroon ng warrant of arrest. Sana yung 32 million at mga AFP, mga pulis na mahal si Tatay Digong, sana wag kayong papayag na si BP Sara ay isa rin na kidnapin dalhin sa dahig. So ano pang hinihintay natin mga babayan? Siyempre, lagi tayo magpipray na sana manalig pa rin ang kabutihan kaysa sa mga demonyong kawatan ng mga nakaupo sa gobyerno ngayon. So yun mga babayan, at kung hindi ka pa naka-like sa video na to, don't forget to like, at kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka yan, pinutin mo yung bell button para lagi kayong updated sa mga video ni Boy Sardinas, Boy Sarsa. O shoutout sa mga nag-uulam ng sardinas dyan ha. Mag-comment nga kayo dyan kung anong paborito nyo na flavor ng sardinas. O, diba? Ako paborito ko yung maanghang. At lalagyan ko ng ampalay, ng upo, ng patola, tapos lagyan ko ng miswa, di ba? Shout out, ang sarap niyan lalo pag taglamig, lalo pag wala ka talagang pera. At lalo pag baha. Siyempre pag baha, laging baha naman. Masarap ang sardinas na may miswa. Tapos lagyan mo ng ampalaya, patola, upo. Alright. O sige. Shoutout mo, mag-comment ka lang dyan. Ano bang flavor ng sardinas ang paborito mo? Shoutout sa inyo mga kumari ha. Maraming salamat. Okay, see you on the next vlog. See you and ano ba yan boy? Wala nang cut to. See you on my next vlog. Boom boom, bang bang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.